Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. House of Representatives nasindak sa PMA Manifesto, tambolos-los walang magawa at natulala lang sa mga pangyayari. Kala ko ba atapang atao kayong mga tongreso? Bakit ngayon wala kayong magawa? Ayan, ang yayabang kasi ninyo. Nakahanap tuloy kayo ng mga katapat nyo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "Retired akong non-commissioned officer sa Armed Forces of the Philippines. Sasama ako dyan sa dagdag support sa mga magigiting nating mga generals at admirals. Sumasaludo ako sa kanila." At sabi din ng isang netizen, "Former President Rodrigo Roa Duterte ay manatiling ama sa puso ng nakararaming Pilipino dahil sa pinakita niyang pagmamahal sa bayan. He is still the most powerful influencer." Sabi din ng isang netizen, "Yan ang hindi ko maintindihan sa 2028 pang eleksyon sa pagka-presidente. Bakit iyan na ang iniisip nila? Bakit hindi pagkukulan ng paggawa ng batas at kung papaano matutulungan ang ating mamamayan?" Okay, meron pong mga bali-balita dito na una muna no na nag-hire daw po ng maraming mga malalaking influencer. Ito pong kampo, hindi po natin kumpirmado 'to. May mga binanggit pong pangalan dahil wala pa po tayong info para po pabanguhin no ito pong pumapangit na reputasyon ng pinuno ng House of Representatives. Pero ganun pa man, nais ko lang pong ipaalala yung nagdaan pong dilawan, kakamping na si Leni Robredo. Hindi lang po hindi lang po to simpleng nag-hire, no? Hindi po nag-hire to ng mga influencer. Talagang yung mga malalaki pong mga artista, malalaki pong mga ah, pangalan sa industriya ng kasikatan, no? Ay hindi po hinire ni Lenny Kusa pong sumuporta kay Lenny. Pero yun nga po ang gusto nating ipaunawa dito na hindi po porket maraming followers yang mga influencers, hindi po porket maraming mga taga-subaybay o maraming mga tagahanga, hindi po convertible yan pagdating po sa politika. No? Hindi po yan nako-convert pagdating po sa politika. No? Yun lang po. Kasi nawala na eh. Hinahanap ko parang siguro fake news yun na o yun po ay pinalalabas lang para hindi natin alam yung purpose. Kaya po ngayon, lalo na po sa mga kasamahan ko sa mga supporter ni Pangulong Duterte, mag-ingat po tayo, no? Marami po nagpapain, siguro ako nasanay na ako rito. Marami nagpapadala ng mga videos ng mga fake news. Once po nakagating niyo 'yan, medyo delikado po kayo. Delikado po tayo riyan, no? Para po sa ingat-ingat po tayo, pagtanggol po natin yung mga Duterte, pero gamitin po natin yung maging wise po tayo. Hindi po lahat ng impormasyon na kumakalat ay pwede po nating gamitin. Dati hindi tayo pinapansin, pero ngayon
nakakasiguro ko na dahil sa papalakas na puwersa ng mga Duterte supporters, ano po, ano po yan, lahat po gagawin po nila para mapigilan ng patuloy na pagsuporta natin sa ating mga Vice President at sa kanyang ama na si Tatay Digong. Okay. Nakita ko lang po sa comment, no, nakalimutan ko yan, isa po yan sa pag-uusapan dapat natin. Kukumustahin ko lang po, kumusta na po ba yung ICC? Parang namatay na po yung kampanya nila sa ICC. Yung pananakot nila na si Tatay Digong ay malapit na makulong sa ICC. Yung kampanya nila na papasok ang ICC sa Pilipinas at hindi pipigilan. Yung kampanya po nila na parang parang feeling mo talaga utusan nila yung ICC, no? Sa kasalukuyan po wala po tayong nababalitaan na gustong pumasok ng ICC sa Pilipinas. So napakarami po rito, no? Napakarami po rito. Alam na natin yung purpose sa ngayon. Napakarami po sa mga sinasabi nila yung pabalik-balik na issue tungkol po sa confidential fund, tungkol po sa war on drugs, tungkol po sa ICC, ay para po pabagsakin yung popularidad ng mga Duterte. Yan po. Pero nabigo po sila, no? Kalalabas lang po na survey, number 1 na naman po si Sara Duterte sa approval and trust rating. Maring nakikita nyo po, hindi medyo nagugulat kayo sa mga vlogger o sa mga nagsusuri po na kakaiba, no? Yan po, ganyan po nililito ng mga media kasama po ng mga vlogger ng nakalaban natin, no? Ayan po ay nililito po tayo na sinasabi na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Ang katunayan po, si Sara Duterte po ang number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Huwag po kayong magpalin lang dahil never pa pong tinanong sa survey. Ang tinatanong lang po, yun lang po yung nilalabas. Pero sila, interpretasyon ang gusto nilang ilabas. Interpretasyon nila para pasamain, pabagsakin ng popularidad ng mga Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay sa kasalukuyan. Ito lang po, no, medyo ang nakakatakot po, mukhang hindi na po pumapayag yung mga uniform men natin, lalo na po yung mga opisyal na tapat na nanungkulan, no, nung sila ay nanunungkulan pa. Lalo na po yung mga kasundaluhan natin na nagbuwis na ng napakaraming buhay para sa pakikipaglaban dito sa mga rebelding NPA Communist Party, no? Nakakatakot po yung nakaramdam po sila, na nakakatakot po para sa mga kalaban na naramdaman nila na may power pala talaga sila pag nagsama-sama, no? Yung pong manifesto pa lang, kinatakutan na yan. Hindi po amin yung House of Representatives na ito po ang dahilan, pero hindi po nila, wala po silang katwiran. Before po itong, yung sinasabi nga ni Tatay D kung kinabukasan, pagkalabas po ng manifesto, yan po, ito po yung bagong video ni Tatay Digong na napanood natin. No? Paglabas ng manifesto, anong tawag doon? Ay pinalaya na kagad nila si Ka Eric. Tapos wala na tayong narinig. Hindi na po dumaldal ang mga congressman tungkol po dito. Ngayon ang kaya nga po, totoo po yung sinasabi ni Tatay Digong, kahit po hindi nyo paniwalaan, no, na ang panawagan ni Tatay Digong, ngayon po natin napatunayan na siniseryoso. Siniseryoso po ng mga PMA, ng mga sundalo, mga pulis. Kala ko po nung una talagang talagang nagpalit ng administrasyon, nagpalit na po ng, hindi naman po kinakailangan na loyalty nyo kay Pangulong Duterte, di po ba? Ang loyalty po dapat ng lahat ng opisyalis ng pamahalaan ay loyalty sa Pilipinas. Kitang-kita naman po
no? Pinaliwanag kanina sa video. Ewan ko kung kanina lang naganap 'yun kasi bago lang daw 'yun eh. Nakita ko lang po sa kay KPL. Sabi ni KPL ito ay naganap lang kanina, no? Yung pagtitipon ng kung hindi ako nagkakamali, yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP Laban. So may bago pong nilabas si Pangulong Duterte, ayun nga po, yung reaction niya doon sa pagpapalaya kala ka Eric. Actually, sinabi ni Pangulong Duterte, no, grabe. Sabi niya, totally walang basis yung pagpapakulong kay Lauren Badoy. At eto naman po yung pagko-question ba. Mali na palang questionin ngayon. Ito po yung mula, no? Mula po, yun po yung paliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit po naglabas ng manifesto yung mga PMA. Ang sinabi po niya, sa pagkakaintindi ko, hindi po papayag yung ating mga PMA graduates na hindi po sundin ng batas. Mahirap po yun. Kaya yung akala ng mga hari-harian ngayon, yung akala nila na wala na pong power yung mga panawagan ni Pangulong Duterte pag sinabi niya sa mga kasundaluhan na magmatsyag kayo. Hindi naman po sinasabi ni Pangulong Duterte na gumawa kayo ng illegal. No? Ang sinabi niya, magmatsyag sila. Bantayan, magbantay. Kung tumutupad pa sa saligang batas, no? Umaayon pa sa saligang batas itong mga inaasal nitong mga to. Sampu kayo nakakita na sunod-sunod na sa resolution para protektahan ang bawat isang House of Representative. Saan ka nakakita nun? Ngayon lang po ako nakakita ng si Franz Castro ay may special resolution. Dapat yung resolution na yun resolution, Franz Castro resolution. Grabe po. Kaya po galit po ang sana nakikinig po ang Pangulo, no? Yung isinusulong nyo na peace talk, parang hindi po masisikmura yan ng ating mga kasundaluhan. Kung kailan malapit na, suportahan na lang po natin yung NTF-EL CAC. Di po ba? Malapit na po yun Malapit na pong magtagumpay. Huwag po nating bawasan ng pondo, dagdagan po natin yung pong pondo. Okay. Mamaya po tayo shoutout at magbabasa ng inyong mga komento para tuloy-tuloy lang po tayo, no? Paalala lang po. Maya-maya po pagkatapos po ng ating topic. Okay, speaking po, basahin po natin itong mga reaction po nila, no? Hindi na naman daw po nagpakita. Ito po, nakakatawa tong Nakakatawa tong no-show. Alam po natin yung sinasabi dito, no? Di umattend sa filing ng counter affidavit noong December 4. Di rin naka-attend kahapon. Walang paramdam ng okay lang po yun. Totoo po yun na hindi po umattend. Dahil hindi nila alam, no? Valid po yun. Yung kahapon, hindi rin po umattend si Pangulong Duterte. Paliwanag lang natin, mukhang hindi po natin napapaliwanag na maigi, no? Ang question po, illegal po ba pag hindi umattend si Pangulong Duterte? Required po ba siya na hindi siya umattend? Hindi po. Magpapile lang po siya ng counter affidavit. Ano po ang bawal kung hindi siya magpapile ng counter affidavit? Di ba? Ibig sabihin, hindi niya recognize yung korte. O tanong po, dapat ba personal yung pagpapile ng counter affidavit? Hindi po. Bakit po hinahanap ni Franz Castro? Kasi po si Franz Castro nasanay sa Kongreso na lahat ng kanyang kapritsyo sinusunod ng speaker. Ayun po yun. Nagmaktol na merong CIF si Sara Duterte, napatanggal yung CIF, mga kung ano-ano, ICC,
nagkaroon na resolusyon para sa ICC, etc., etc. Lahat nasusunod yung kagustuhan niya eh. Di po ba? Kaya po siya nagmamaktol dahil gusto niyang makita ng personal si Pangulong Duterte, hindi po nagpapakita sa kanya. Sino ka ba para magpakita sa iyo ng personal? Huwag ka mag-alala. Wala pong ipinag-uutos ang batas na dapat makipagkita si Pangulong Duterte doon kay Franz Castro sa Quezon City Justice Hall. No? Ang importante po, nag-file po na nakita nyo naman, nasaksihan natin, no? Naroon ng mga abogado, nagpunta puro, nag-file po ng counter affidavit. Yan po ang katotohanan. Na-video po natin yan. Naroon po si dating Congressman Paras. Dating Congressman ba yun? Alam ko dati, naroon pa po yung mga nagagandahang mga muse. Ay, nabidyohan po yun. May counter affidavit po at natanggap na po ng kampo ni Franz Castro. O ano pa po inaangal nyo? Lahat po yan, propaganda lang nila eh. Sasabihin nila, natakot. Ano pinagsasabi nyo natakot? Okay, di umatin sa filing ng counter. Ito nakakatawa rito sa tao na to. Wala daw pong paramdam si PRRD sa nung lumindol at nagbombahan sa Marawi. Walang paramdam sa bombahan sa Marawi. Halos isang buwan na ang huling episode ng TV show. Gikan sa masa siguro yung sinasabi nito. Nako mga DDS, ano nangyari kay tatay? Palihim na dinila ulit ba sa Singapore? Nakakatawa, di po ba? Hindi niya nabalitaan na nagme-meeting ng ating mga liberal party. Okay. Political advisor si Jing Paras. Okay. Baka nakakalimot po tong mga tambi vloggers na si Pangulong Duterte po, baka tulog po kayo, hindi na po siya ang presidente. Nasanay po ba kayo na tuwing merong mga ganyang kabibigat na Marawi bombing, no? Nasanay po ba kayo na naroon si Pangulong Duterte, inaalo po niya? Maraming salamat po, no? Siguro nagmarka sa utak niya na tuwing pong may ganyan, may namatay na sundalo mula po sa mga engkwentro sa NPA, engkwentro sa mga iba pang mga rebelde, pag meron po mga bombahan, na siguro natanim sa utak niya na naroon si Pangulong Duterte, yakap-yakap yung mga pamilya, no? Yun siguro yung nasa isip niya na dapat, akala niya trabaho ni Pangulong Duterte yun, no? Siguro hindi lang natin alam. Pero sana alam niyo po, no? Sana po walang-wala po kayo sa talino ng mga alam niyo, Tambi, PBBM. Mawalang galang na po, no? Walang-wala po yung mga supporter ninyo sa Twitter, supporter nyo sa YouTube, mga YouTuber. Sa husay po. Wag na po ako kasi henyo ako eh. Mamaya i-quote na naman ako dito, henyo. Henyo daw si Badong. Wag na po ako, no? Pero wala pong panama talaga eh. Ganito po mag-isip. Hinahanap niya mula daw sa Marawi bombing si Pangulong Duterte. Ano ba namang utak yan? No? Hinahanap mo ba yung kalingang makaaman ni Pangulong Duterte tuwing may mga sakuna? Hanapin mo yung Pangulo ngayon, hindi po yung nakaraang Pangulo. At nag-intriga pa na baka daw dinala uli sa Singapore. May pinagsasabi niyong dinala sa Singapore. Ano ba yung pinagsasabi niyong dinala sa Singapore? Hindi na po kinakailangan ilihim ni Pangulong Duterte
kung siya man po ay may sakit ngayon, no? Hindi po hindi po siya ang presidente. Siguro ano niya yun, no? Yun yung ano niya, yung Dilawan to o Kakamping. Oy, Parak, hello. Dilawan siguro to o Kakamping na gustong-gusto nilang mag-resign na si Pangulong Duterte. Ang problema hindi na po si Pangulong Duterte ang presidente, no? Kaya kahit na anong itriga nyo, umaamin naman siya na may mga sakit siya. Hindi, wala naman pong problema. Yung anak po, may tagapagmana na po siya. Nagngangalang Sara Duterte. Okay? O yan ha, malinaw po ha, Franz. Hindi kinakailangang umattend ni Pangulong Duterte. In fact, ang dami niya representative. No? Siguro mga 500 kaming naroon para kay President Duterte. Hindi organization. Eh yung mga supporter mo na lahat tigda dalawang placard. Konting-konti. Konting-konti lang kumpara. Mababait lang yung mga Duterteng naroon eh. Siguro kinakabahan yung mga bata. Akala siguro nila, naniwala sila na mga killer lahat ng mga supporter ni Pangulong Duterte. Mababait po kami. Naawa nga kami sa inyo mga bata kasi sa magulang ninyo. 'Di ba? Mag-isip-isip po kayo. Okay. Balitang-balita pa rin po na binastos si Martin. Alam niyo po, ganyan daw ba kabastos talaga yung mga supporter ni Sara Duterte? Alam niyo po, natutuwa kami na muntik na masundot yung mata ni Martin. Pero hindi po, sa tingin ko, hindi naman po sinasadya yun. Ang sinadya po, yung support BP Sara Duterte. Wala po kayong magagawa eh. Gusto po namin kahit saan po kami, nasa Japan man, nasa ibang bansa man, talagang pagsisigawan ng mga OFW na sumusuporta kami kay BP Sara at hindi sa'yo. Masasaktan lang kayo. Lahat kayong mga supporters ni Martin, masasaktan po kayo. Kasi talagang ang galit ng mamamayang Pilipino na, in fact, ano si Martin ngayon? Kulelat. Bali-baliktarin nyo pa yung resulta ng survey. Kulelat si Martin. Kahit na ano pang pagsasabihin nyo na bumaba daw si Sara Duterte. Hindi importante yung pagbaba ni Sara Duterte. Ang importante, siya pa rin ang number 1. Di ba? Tinanggap nyo na ba na number 1 na si Sara Duterte kaya tinitignan nyo na lang kung bumaba o hindi bumaba? Tinanggap nyo na ba na siya na talaga ang number 1, hindi po yung presidente nyo? Ito po, punta po tayo rito. Sabi po nito, pahiya yung ate. Kasi po nagsalita ngayon si Pangulong Marcos. Ito po sinabi, pinag-aaralan pa kung kinakailangan amyendahan ng konstitusyon para sa mas maging investment friendly ang bansa at mahikayat ang potential investors ayon kay President Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng plano ng Kamara na muling pagtuunan ng pansin ng charter change sa 2024. Alam niyo po, pag pinakikinggan niyo po si Pangulong Marcos, no? Hindi po. Mali po yan. Ang pinakamataas po si Sara Duterte. Ang sinasabi po nila, tumataas si Pangulong Marcos. Hindi po sinabi na ungusan na si Sara Duterte. Kaya nga po, kung ano-ano yung mga, Okay, balik tayo rito sa punto po natin. Sinasabi dito, pahiya daw yung ate. Yung ate meaning si Manang Aimee. Hindi ka talaga nakikipag-usap muna Sabi nitong Laleli Lolo. Alam niyo yung mga tagasagot niya, yan lang ang puna ko no? Ang daming ngayon, mas marami pa po. Dati po, kilala natin, di ba? At least, yung mga nagtutweet po nung panahon ng mga kakamping,
mga totoong tao, sila Kakanan din, di ba? Sila JC Punong Bayan, mga totoo, sila Father, nawala na yung mga pari na yun, no? Father Nossi, tsaka isa pang pari, no? Sila Jober Laurio. Ngayon, panay mga pangalan na imposible. Laleli Lolo, no? Marcos Makapili. Alam mong mga hindi nila mga pangalan, alam mong mga hindi tao eh. Okay. Pahiya daw si Ate Amy dahil nag-announce daw siya. Yung sinasabi ni Ate Amy, Father Nonong, at least sila mga totoong tao yung mga binabanatan natin, no? Ito po sa totoo lang, never heard po pero ang dami po nila sa Twitter na nagtatanggol kay Tambi. Napakarami po ngayon. Dalawa lang yung may pangalan, yung Althea Tan tsaka yung Justin Manila. Ewan ko kung sila talaga yun. Okay. Ang pinupunto nito, napahiya si Amy Marcos daw dahil sinabi na ng Pangulo na hindi wag mag-focus sa tiyatya. 'Di ba? Mag-focus sa mga mahal na bilihin, etc. Totoo, sino po yung nagsasabi ng totoo? Totoo po. Pareho silang totoo. Sinabi po yan ni Senator Amy na nagsalita po talaga. Ako nga parang duda ko pero nag-research ako eh. Ito po, real talk po natin ng sarili natin, no? Hindi po napahiya si Ate Amy, si Manang Amy, hindi po siya nagpahiya, no? Hindi po siya. Ito po ang sinabi talaga, no? Sabi ni Marcos noong February 13, 2023, nung Pebrero lang po. Ito po, GMA Integrated News, Marcos Chacha, not my priority. Sinabi na eh. Sinabi na po. Kaya po yun yung pinanghawakan ni Amy. Sinabi na ng kapatid niya eh. Ngayon, siyempre, may pagbabago na. Ano po yung nagbago? Nung nagsalita po yung pinsan na tututukan nila yung charter change sa 2024, naturalmente, wag po kayo magbura, baka naman, ano po ba yan, nambabastos po ba sila? Para masagot po natin, no? Okay. Naturalmente po, no? Na magre-react yung Pangulo. Nahalata na po natin yan eh. Ayan po ang mahirap, no? Sinasabi nila, ang ganda naman ng sinasabi ni Pangulong Marcos tungkol sa tiyatya. Di ba? Para maka-attract tayo ng investors. Di ba yan yung dahilan? Bakit ko isa ako sa nagtatanggol sa pag-alis ni Pangulong Marcos eh. Dahil nag-i-invite siya ng mga investors. Hindi ba kaya siya bumabiyahe dahil nag-i-invite ng investors? Tapos ngayon magcha-chat tayo dahil mag-invite tayo ng investors. Kasama rin si Martin sa nag-invite na investors. Yun po yung problema eh, no? Nababago po yung mga sinabi ni Pangulong Marcos tuwing magsasalita na po si Martin. Instead na kontrahin niya yung kanyang pinsan, teka muna, mukhang sinabi ko na hindi natin priority yan, pinsan. Ako naman ang lalabas sa tao na pabago-bago. Walang ganun eh. Pag nagsalita na si Martin, tututukan namin sa House of Representatives sa 2024 ang tiyatya. Biglang ngayon, pag-uusapan na yung tiyatya. Yun po yun. So yan talaga ang lalabas. Sinabi, paulit-ulit. Hindi po si Amy ang napapahiya. Pinanghawakan niya lang yung sinasabi ng kanyang kapatid na hindi priority yung tiyatya. Biglang pag-priority na ni Martin, priority na ng gobyerno. Ito po, tignan niyo po yung ICC. Pwedeng sabihin ni Pangulong Marcos yan. Ilang beses ko nang sinabi, ilang beses ko nang
nung ako po ay nangangampanya pa lang, nung ako ay bagong upo na hindi natin papapasukin ng ICC, pwede naman niya sabihin yun. Pero nung nagsulong ng ICC ang House of Representatives, aba, pag-aaralan na. Yun na po. Nakakadalawa na tayo. Baka may naisip pa kayo. Hindi po maganda yan as a leader. No? Hindi po maganda yan as a leader na ay yung nauna pa pala si Aimee rin ng sinisisi. Dati hindi ko pa nakikita to. Yung sa EDCA, di ba? Yung sa EDCA noon. Itutuloy niya. Ano ba ginawa ni PRRD? Stop na yung pag-invite ng mga EDCA. O, ang dami na po pala. Nababago po eh. Yun po ang problema. At saka syempre, yung pistok. Di po ba susundan nyo yung malalaking magagandang proyekto ni Pang? Pangit po ba yung hindi na tayo makipagpistok at mag-NTF-LCAC na lang? Yun po, ako po, sa totoo lang po, masyado po yung pagtingin ko sa leader na may isang salita. No? Kasi yan lang po panghawakan namin eh. Yung mga salita. Kaya nga paulit-ulit ako, hindi ako nabudol. Totoo po, hindi po ako nabudol kasi naniwala ako eh. O hindi ko po kasalanan kung yun po yung frustrating sa akin. Yung pag may sinabi ang isang tao, lalo na po yung isang leader, pinanghahawakan po yan ng mga supporter. Sumuporta kami dyan eh. Ako nga, supporter lang ng mga Duterte. Paano kaya yung anak mismo? Di po ba? Kinakailangan pang ipaglaban ni Sara Duterte na wag papasukin ng ICC. Samantalang tinitiyak ko sa inyo, yan ang kasunduan nila. Isa yan sa, wala nga naman pumayag si Sara Duterte na, wala lang tayong kasunduan, basta tatakbo ko, vice mo. Ganun lang ba yun? Di ako nag-iisip na ganun. Ayan po, baka sabihin, baka isipin po ninyo, no? Yung foreign policy na friends to all, enemies to none. Ngayon, friends to one na naman tayo. Alam nyo, ito pa po, isa pa. Ano pa ba? Nakalimutan ko tuloy. Yan yung mahirap sa mga kakalimutin eh. Ako nga, naano ko dahil hawak ko mikropono. Putya, nakakalimutan ko yung susunod ko sasabihin. Kaya, pag wala na ako masabi, Duterte na, Duterte. Hindi na nila mahalata na nakalimutan ko na isusunod ko sasabihin. Sisigaw na sila na Duterte. Okay. Alam naman po natin yun, no? Na yan po, katulad ng sinabi nga ni Senator Aimee, no way na magmula ngayon. Buti sana kung pataas yung kanyang trust rating, approval rating. Ayan na po, trust rating at approval rating. Dati, ang alam ko maaring mali ako. Dati ang pinakakulelat si Gesmundo. Kasi hindi naman nag-after yun sa popularity. Chief Justice yun eh. Talo talaga yung mga Chief Justice eh. Pagdating sa mga, siyempre maliban kay Lenny. Si Lenny ang kulelat nun, di ba? Sa mga trust rating, approval rating nung panahon ni Tatay Digong. Pero eto, no? Grabe po. Talagang bulusok. Kulelat. Wala sa kalahati yung trust rating ni Martin kumpara kay Sara Duterte. Siyempre, sasabihin ng mga yan. Kasi si Malutikiya yan eh. Maniwala ako sa inyo. Kaya kayo, alam nyo,
magtapatan na tayo mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters, no? Kayo ba totoo hindi kayo naniniwala sa survey? Yung mga dilawan at kakamping ka nagsasabi pag mataas yung survey natin, Bongbong Sara, sinasabi nila hindi naman totoo yan survey. Pinatunayan na nga na yung survey nag-reflect sa botohan. Overwhelming ang boto ni BBM at ni BP Sara. Kaya wag niyo pong ikatwiran sa amin, lalo na yung Publicos Asia, hindi naman po never heard na survey yan. Yan po ay pinagkakatiwalaan. Nagtataka lang po ako.
Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang ang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!